kapatid. Kapatid, ikaw din po ba ay may pinagdadaanan ngayon gaya ng pinagdadaanan ko din na meron akong inaasam sa buhay pero ang tagal ng panahon na dumaan pero hindi pa rin nangyayari sa akin yung pangarap na gusto ko sanang mangyari, makamit ko sa aking buhay. At dumating sa point na na-tempt na ako na paniwalaan na lang hindi na yun mangyayari. Kung ganun ka kapatid ngayon, kung isa ka din sa ganun na natitempt na mag-stop na lang sa pangarap mo, be encouraged kasi ang ating Panginoon ay siya yung finisher. Kumbaga, siya yung nagtanim sa puso natin ng isang pangarap. Kaya siya din yung tatapos na. Siya din yung magpapala ng pangarap natin yan. Ang gagawin lang po natin ay magtiwala. Isipin natin lagi ang Diyos natin ay makapangyarihan na kayang gawin ang lahat ng imposible na akala natin sa ating buhay na magiging posible yun dahil sa kanyang kapangyarihan. Kaya mga kapatid, kung natitempt ka man ngayon, ang gawin na lang natin ay magpuri at magtiwala at manampalataya sa ating Panginoon at sabay-sabay natin siyang pasalamatan sa araw na ito, awitan ng mga papuring awit na makakapagbigay kalugaran sa Kanya. Dahil sa piling niya ay masaya, sa piling niya ay may punong-puno ng pangarap, kaya patuloy tayong mag-enjoy sa piling ng ating Panginoon kasama siya sa araw na ito. Sa awitin ito. basta't kasama ka. Matapat mong kaibigan, sa lahat ng oras maaasahan. Ang sarap mong kasama, aming Panginoon na Diyos Ama. Ang sarap mong kasama, aming Panginoon na Diyos Ama. Kahit may problema, ayos lang basta't
pag-ibig mo. Ayoko nang umibig pa, o Diyos, nang higit pa sa'yo. Ang sarap mong kasama, aming Panginoon na Diyos Ama. Kahit may problema, ayos lang basta't kasama ka. Matapat mong kaibigan, sa lahat ng oras maaasahan. Ang sarap mong kasama, aming Panginoon na Diyos Ama. Nais kong sabihin sa'yo, believe ako sa pag-ibig mo. Ayoko nang umibig pa, o Diyos, nang higit pa sa'yo. Nais kong sabihin sa'yo, believe ako sa pag-ibig mo. Ayoko nang umibig pa, o Diyos, nang higit pa sa'yo. Sarap mong kasama, aming Panginoon na Diyos Ama. Kahit may problema, ayos lang basta't kasama ka. Matapat mong kaibigan, sa lahat ng oras maaasahan. Sarap mong kasama, aming Panginoon na Diyos Ama. Sarap mong kasama, aming Panginoon na Diyos Ama. Sarap mong kasama, aming Panginoon na Diyos Ama. Yes, Lord, tunay nga pong napakasarap mong kasama, Panginoon, na sa piling mo ay wala kaming nararamdamang takot dahil secured kami, Panginoon, sa inyong mga yakap. Kaya, Lord, sa mga oras pong ito, lalabanan po namin ang takot na nakapaligid sa aming buhay at pagpapatuloy po kami sa aming pag-aawit sa inyo, Panginoon. At gusto po naming abutin ang iyong puso na maramdaman ang aming pagmamahal para sa iyo, Lord. Kaya Lord, tagapin niyo po ang aming papurit pasasalamat sa awiting ito. Parang alon sa dagat, ika'y dumating. Parang alon sa dagat, kami iyong dalhin. Magpapatihanon, kami ay ihatid. Ikaw lang ang may alam nitong parang alon sa dagat, ika'y dumating. Parang alon sa dagat, kami iyong dalhin. Magpapatihanon, kami ay ihatid. Ikaw lang ang may alam nitong landasin. Kami akayin at iyong dalhin hanggang marating ang lalim ng pintig ng iyong puso na nagsasabi ika'y manatili sa aking piling at iyong dinggin ako'y
O dakila naming Ama, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Lord, sa bawat oras na kami inaakay mo, Panginoon. Sa kabila ng aming mga problema at mga pinagdadaanan sa aming buhay, lagi niyo po kaming inaakay, Lord. Pinaparamdam niyo po ang iyong presensya at ang iyong pagmamahal sa amin. Maraming salamat, Lord, dahil palagi ka pong nariyan kung kami nangangailangan. Lagi niyo pong tinutugunan ang aming mga panalangin. Salamat po, Panginoon, sa mga biyaya na hindi ka nagsasawang paulanin sa amin, Lord, dahil po sa pag-ibig niyo sa amin. Kaya, Lord, gusto din po namin sa mga araw na ito na ibalik ang aming pasasalamat. Ibalik din po ang aming pagmamahal at iparamdam po ang aming pag-ibig sa iyo, Panginoon, sa lahat po ng aming mga gagawin sa umagang ito. Lord, nawa po'y napasaya ka po namin sa bawat liriko ng aming mga kanta, ng aming mga kinanta, Panginoon. Nawa Panginoon, na bigyan ng kasiyahan ng iyong puso sa aming mga inawit para sa inyo. Panginoon, samahan niyo po kami sa araw na ito. Patuloy niyo po kaming bigkisin ng iyong pag-ibig. Patuloy niyo po kaming samahan, Lord, sa mga oras na ito. At paulanan niyo po kami ng kapayapaan na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Dahil nais po namin i-focus ang aming buhay, ang aming mga puso't isipan sa inyong salita. Ito lamang po aming pinapasalamatan at dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas at Panginoon ng aming buhay. Amen. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga ka-e-worship. Binabati ko po ang church family ko, ang Ginubatan Grace Gospel Church of Christ. At binabati ko rin po ang lahat nating kapatiran sa Pilipinas at sa buong mundo at sa lahat po ng sumusubaybay ng ating e-worship. Kamusta po kayo dyan? Ako po ay excited na magbahagi ng salita ng Panginoon. Excited na rin po ba kayong makinig ng kanyang banal na salita? Amen. My topic today is BEAR or Be Extra Available and Ready. Ito po ay acronym na BEAR at ito po ay nangangahulugang Be Extra Available and Ready. Ang foundation po ng ating message ngayon ay matatagpuan sa Galatians chapter 6 verse 2 at sa Luke chapter 20 verse 30 until verse 35. Ito po yung kwento ng The Good Samaritan. Tanungin po kita, kaibigan, kapatid, are you available? Pangalawang tanong po, are you ready? Ang iba po kasi available lang pero hindi ready. Kaya nga po maganda na pinaghahalo po natin ang dalawang tanong na ito na ang kalalabasan po ay, are you available and ready? At unang pag-usapan po natin dyan, are you available and ready for the Lord? Natural, Sunday po ngayon, dapat po talaga na maging available tayo at maging handa tayo para sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba yun? Namuhay po tayo from Monday until Saturday para sa ating sarili, para sa ating mahal sa buhay at sa mga kailangan po nating gawing mga activities. Ngunit iba po yung araw na ito ngayon. Ito po ay araw ng Sunday at ito po ay araw ng Panginoon. Binati nyo na po ba si Lord ngayong araw na ito? Amen. Pangalawa pong pag-usapan po natin dyan, bukod sa available and ready for the Lord, ay yung available and ready ka ba for your loved ones? Ayan. Yung pagkikipaghati ng mga gawain at responsibilidad sa bahay. Kailangan po na tayo ay tumutugon sa mga responsibilidad na iyon. Kasama po doon ang pagsama po natin sa mga mahalagang pagtitipon ng ating pamilya. And of course, nandoon po yung pagtutulungan at pagdadamayan dahil tayo po ay iisang pamilya. Amen po ba yun? At yung pangatlo pong pag-uusapan po natin dito ay yung available and ready ka ba para sa iyong mga kaibigan? Ito po yung pagpapakilala mo sa kanila na si Jesus ang only Savior and Lord natin. Amen po ba yun? And of course, kasama na rin doon yung available and ready ka ba para sa iyong mga kaibigan pagdating sa pagtulong at pagdamay sa tuwing sila ay nangangailangan. Amen po ba yun? Basahin po natin ang text na matatagpuan sa Luke chapter 20 verse 30 until verse 35. Sabayan niyo po ako sa pagbabasa. A man was going down from Jerusalem to Jericho
When he was attacked by robbers, they stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring an oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. The next day he took out 2 denaries and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. Praise the Lord for His word. Ito po ay kwento ng mabuting Samaritano. Meron pong isang tao na habang po siya ay naglalakbay, siya po ay inatake ng mga magnanakaw. Binugbog po siya, ginulpe, hinubaran, ninakawan ng mga daladala at iniwan po siyang naghihingalo na at malapit na pong mamatay. Meron pong 3 tao po ang nakakita sa kanya. Yung una po, ano po yung nakalagay doon? Yung una po na nakakita sa kanya ay yung pare, yung priest po. Pero nung pagkakita po sa kanya ay dumaan po sa kabilang daraanan. Ganon din po yung Levita. Pagkakita sa kanya ay hindi po siya pinuntahan at dumaan po sa kabilang daanan. Ngunit ang Samaritano po na nakakita sa kanya ay lumapit po sa kanya, tiningnan po siya at nahabag sa kanya, naawa po sa kanya. Kaya pong ginawa, hinugasan ng mga sugat, tapos po ay binendahan ng mga ito, isinakay po sa kanyang donkey at dinala po siya sa tuluyang pamahingahan upang siya po ay magamot at makapagpagaling ng tuluyan. Ito po yung kwento ng mabuting Samaritano or the Good Samaritan. Another verse po in Galatians chapter 6 verse 2, isa rin pong foundation ng ating message. Ang sabi po ng Bible, sabayan niyo po ako sa pagbabasa, bear ye one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Dito po nanggaling po yung bear or yung be extra available and ready. Yung bear ye one another's burdens and so fulfill the law of Christ. These are commands from God. Do you agree? Ito pong Galatians chapter 6 verse 2 ay utos po galing sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi nga po ng Galatians 6:2, this is part of the law of Christ. And those who follow the commandments of God are called His disciples. Amen ba yon? Ang Tagalog po ng disciple ay tagasunod. Paano magiging tagasunod ang isang hindi sumusunod? Aber. Kaya nga po sabi ng verse, bear ye one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Tayo po ay inuutusan na magtulungan sa pagpasan ng mga kabigatan sa buhay. Nang sa gayon ay atin daw pong nasusunod ang utos ng ating Panginoong Hesukristo. Sabihin nyo nga po ulit, be extra available and ready. Ang iba kasi, sabi ko nga po kanina, ang iba kasi available lang, no? Example, walang magawa sa buhay, pero hindi ready. Tinanong, are you single and available? Diba? Yes, I am. Sabi naman yan, no? Walang magawa, walang jowa, kaya nagjowa. Pero ang problema, ang masaklap, hindi ready. Ang sabi po ng Romans chapter 15, verse 1, we then that are strong ought to bear the infirmities of the weak and not to please ourselves. Okay? Ang message po natin sa umagang ito ay patungkol sa pagtutulungan at pagdadamayan. Ang sabi nga po ng Bible sa Romans 15:1, ang mga malalakas daw po ay tulungan ang mga mahihina at hindi lamang po sariling kapakanan ang iniisip. Ang message po natin ay isa pong paghamon sa ating lahat na tayo po ay magtulungan at magdamayan sa panahon ng pangangailangan. Saglit po tayong manalangin at sabayan niyo po ako. Ama naming Diyos na buhay, banal at pinakamakapangyarihan sa lahat, we humble ourselves before the throne of your grace this very morning. Father, we ask forgiveness for the sins we've committed from the way we think, from the way we say, and from the way we act. And we thank you, Lord, sa
hindi po natatapos na inyong pagpapatawad sa amin. Thank you, Lord, for your blood that was shed on the cross, na kami po ay hindi lamang binayaran kundi hinugasan na po ang aming lahat ng kasalanan. And Lord God, kami po ay handa na pong makinig sa inyo, kaya magsalita na po kayo. Buksan niyo po ang aming kaisipan, ang aming puso, at bigyan niyo po kami ng mapagpakumbabang puso, nang sa gayon ay matanggap po namin ang inyong banal na salita. Sa panahon pong ito ay kailangan po naming magtulungan, magdamayan, magtulungan sa pagpasan ng kanya-kanyang mabibigat na mga dinadala sa buhay. And Lord God, habang po kami ay makikinig ng iyong banal na salita, mangusap po nawa ang banal na Espiritu Santo sa aming lahat, nang sa gayon ay mabigyang puwang ang aming puso patungkol sa pagdadamayan at pagtutulungan bilang isang pamilya, bilang nasa iisang komunidad, bilang nasa iisang bansa, at bilang mga magkakapatid po sa pananampalataya. And Lord God, kayo na po ang bahalang mag-guide sa dila ng inyong mensahero, Lord God. Nang sa gayon po ay maingatan po niya ang kanyang mga masasabi, at ang mga maririnig po namin ay sasakto po sa aming mga spiritual at praktikal na mga pangangailangan. And Father in heaven, we pray na you alone be glorified in this message, Lord God. Kaya Lord, naway maging mayaman po ang pakahulugan na amin pong matututunan sa inyong banal na salita. Sa inyo lahat ng kapurihan, pasasalamat, luwalhatid pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabihin nyo nga po, be extra available and ready. Pag-usapan po natin how to participate in bearing the infirmities of the weak. Paano daw po tayo lalahok sa pakikipagtulungan sa pagpasan ng mga mabibigat na dinadala ng mga mahihina. And in this message, usually, as usual, I only have 3 points. Are you ready? Point number 1, how to participate in bearing the infirmities of the weak. Number 1, be an extra person. Sabihin nyo nga po, be an extra person. Why? Because you cannot be an available person if you're not an extra person. Ano po bang ibig sabihin nyo, Pastor? Meaning, dapat may extra time ka, dapat may extra strength ka, dapat may extra means ka pa para makatulong ka sa iba. Maging available ka sa iba. Are you getting this? Kung wala kang ekstrang oras, wala kang ekstrang lakas, at wala kang ekstrang mga mapagkukunan ng mga paraan, hindi po tayo makakatulong sa iba. Una po nating pag-usapan, extra time. Sabi niyo nga po, extra time. You will not be available if you don't have extra time. Amen po ba yun? Madami nang frustrated dito dahil sa walang available in helping others. Papasok po yung makapagbagbag damdaming musika. Tapos drama na po ito. Sasabihin niya, nasan ka nung kailangan kita? Nasan ka nung hirap na hirap ako at wala nang mapuntahan, wala nang matakpuhan? Nasan ka nung pangit pa ako? Nasan ka nung mga panahong miserable ang buhay ko? Takot na takot ako at hinang-hina sa buhay. Sumagot ka! Nasan ka? Grabe, no? Di ba nakaka-frustrate? Ano? Alam niyo po kasi, sabi niyo basic. Upang makatulong tayo sa ating kapwa, ito po yung basic na kailangan natin gawin. Una, dapat tamang oras ang pagtulog at tamang oras ang pagising. Tama po ba yun? Kapag naayos po natin ito, makakapaglaan ka ng extra time para sa iba. And of course, unahin natin si Lord, isunod ang personal schedules and family. At pangatlo po, yung iba, matutulungan mo na po. Diba? Kapag naayos po natin ang ating schedule sa araw-araw, at pag nagawa po natin ito, matulog ulit ng maaga upang magising ulit ng maaga at maging productive ulit sa susunod na araw. Tanong po, how to become productive? Sagot, by accomplishing your day's work. Amen. Another question, how to become extra productive? Sagot po, when you can still help others after your day's work. Amen ba yun? Upang maging produktibo ang araw ay kailangang ma-accomplish po ang mga nakasked na activities sa maghapon. Tama po ba yun? At kung sasagutin po natin ang tanong how to be extra productive,
when you can still help others after your day's work. Matapos daw po nating magawa ang mga responsibilidad sa isang araw, meron ka pa rin pong oras na mailalaan sa pagtulong naman sa iba. That is how to become extra productive. Yan po yung unang napag-usapan po natin. No? Dapat meron tayong extra time. Pangalawa po, extra strength. Sabi nyo nga po, extra strength. You cannot help others if you don't have extra strength. Totoo po, hindi ko po alam kung lahat sasang-ayon, pero totoo po na just presence sometimes is not enough. Minsan ang presensya ay hindi sasapat. Naniniwala po ba kayo doon? Pag birthday, ay pasensya ka na, bro, sis, pasensya ka na. Wala akong regalo sa'yo. Okay lang yun, bro. Okay lang yun, sis. Ang importante, nandito yung presensya mo. Ang presensya mo lang ay sapat na. Pero alam niyo po ba, do you agree na not at all times, just your presence is not enough? Tama po yan. Tama po ba yan? Hindi sa lahat ng oras, ang presensya ay hindi sasapat. Dapat yung pagdating mo minsan, maaasahan ka dahil makakatulong ka. At yung pagdating mo ay isa nang nakapagbibigay ng kaliwanagan, ng itsura, ng mga nanlulupaypay sa buhay. Kapag dumating ka, lumuluwag ang pakiramdam kasi alam niya na makakatulong ka. Amen ba yun? Kailangan mo ng extra strength. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, kailangan mo ng extra strength. Di ba no? Ang iba kasi, pagdating, lalong gumulo. Di ba, no? Imbes na makatulong, pagdating ng kanyang presensya, lalong gumulo naman. Di ba, no? Balikan po natin yung kwento ng The Good Samaritan. Alam niyo po, ang kailangan ng sugatan ay ambulansya. Do you agree? Half dead, naghihingalo, nag-aagaw buhay doon sa daanan. Ang kailangan po niya ay agarang pagtugon sa kanyang pangangailangan. Amen po. Ang kailangan po niya ay ambulansya upang maisugod sa pagamutan. Actually, tama po yung procedure ng Good Samaritan. Do you agree? Sabi niyo nga po, first aid. Ang ginawa po niya, pagkakita niya ay nilinisan at binendahan muna ang mga sugat bago nilagay sa ambulansya or donkey. Yun po yung ginamit niyang ambulansya, yung kanyang donkey. Ang sabi po ng verse 34, he went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. Alam niyo po yung ginamit niya, wine. Yun po yung para disinfectant, no? Para malinis yung sugat. Parang alcohol. At after niyang mahugasan ng wine, gumamit naman po siya ng oil, parang betadine naman po natin upang hindi na kumapit yung mga dumi na manggagaling sa labas. Tama po ba yun? Pagkatapos niyang pagkatapos niyang buhusan ng wine at oil, binendahan naman yung mga sugat at nilagay sa donkey na ginamit niyang ambulansya. Makinig ka kapatid, makinig ka kaibigan. Ang iba kasi, imbis na magsilbing ambulansya para sa iba, naging ambulabog tuloy. Di ba? Lalong gumulo tuloy ang sitwasyon pagdating nila. Di ba, no? Yan po yung mga bagay na napag-usapan po natin patungkol sa be an extra person. Number 1, ano yon? Extra time. Number 2, extra strength. At pag-usapan natin pangatlo, extra means. Sabihin nyo nga po, extra means. Okay? Or extra mga paraan at mapagkukunan. Yung ang pagdating mo ay nabubuhayan sila ng loob. Diba? Yung parang hulog ka ng langit. Kagaya ng mga fallen angels, hulog ng langit. Biro lamang po. Yung bigla ka masasabihin na hulog ka talaga ng langit. Sakto sa pangangailangan ko. Pinadala ka talaga ng Diyos. Amen? Ang sarap maging ganon sa isang kaibigan, sa isang kapatid, sa kapamilya, sa mahal sa buhay, at maging sa kapatid sa pananampalataya. Amen? Alam niyo po yung The Good Samaritan, may extra time siya, may extra strength siya, at may extra means po siya. Ang sabi po ng verse 35, the next day, he took out 2 denaries and gave them to the innkeeper. Look after him, sabi niya. And when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. Pansinin po natin ang verse, may 3 timeline po ito. Una, yung pagdala sa bahay pahingahan nung pasyente. Tama po. Pangalawa, the next day, bumalik po siya para magbayad. Kumuha po siya ng 2 denaries, yung po yung currency sa panahon nila, sa lugar nila. No? Kumuha po siya ng 2 denaries at ibinayad, yung po yung second part ng timeline. At pangatlo, sabi niya, at pagbalik ko ulit,
magbabayad ako ng kulang sa mga nagastos mo. At bakit niya ginawa yun? Just to follow up kung talagang gumaling na talaga ang kanyang naidala, ang kanyang natulungan. Kagaya po ng ginagawa ng GMA, ng iba pong kagaya ng mga ABS-CBN na tumutulong, fina-follow up po nila, binabalikan nila after 5 years, after 10 years, kamusta na siya, nakagraduate na ba yung kanilang pinag-aral. No, parang ganun na po, no? Finalo up po ng The Good Samaritan. Alam niyo po, nakakalungkot isipin, yung Levite and priest, walang extra time, hindi sila available. Alam niyo po, yung Good Samaritan, may extra strength siya, isinakay niya sa asno yung sugatan at siya yung naglakad. Grabe, no? May extra strength talaga siya. At may extra means siya, no? Isinakay niya yung kanyang pasyente sa asno, yun ang nagsilbing ambulansya, at siya po ay naglakad. May extra means siya. Nag-rent siya ng room, ng caregiver, at babalikan niya upang bayaran ng kulang at i-check yung pasyente kung talagang gumaling na. Makinig ka kapatid, makinig ka kaibigan, ang extra sa pelikula ay yung mga padaan-daan lang at walang dialogue. Tama. Ngunit mahalaga ang papel para mas maging makahulugan ang pelikula. Sa bawat pagganap ng isang Kristiyano, si Lord Jesus ang laging bida. Amen? Kaya sa bawat pagtulong mo sa kapwa ay siya ang napapapurihan at napaparangalan. Amen ba yun? Sabihin nyo nga po, I will do my part. Amen. I will do my part. Basahin po natin Luke chapter 14 verse 27. Those who do not carry their own cross and come after me cannot be my disciples. Sabihin nyo nga po, carry your personal cross. Ano po, pastor, ang personal cross? Ito yung daily responsibilities in life. Yung araw-araw na kailangan mong gawin, kasama po doon yung paglutas mo sa mga problema, kasama po doon yung mga pinagdadaanan mong pagsubok sa buhay. Yan po yung parte ng iyong cross. Academics, work, lahat ng responsibilities, business, relationships, kasama po yan. Pag pinagsama-sama po ang lahat ng yan, yan po yung kailangang pasaning cross. Di ba, no? Ang sino man daw po na nagnanais na maging tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, kailangang mag-carry ng personal cross. At pangalawa po, come after God while carrying your cross. At habang pasan-pasan mo ang iyong cross, makakasunod ka na daw po kay Lord Jesus Christ. Why? Because you cannot follow God if you will leave your cross. Hindi po tayo pwedeng sumunod sa Diyos kung hindi natin pinapasan ang ating cross. Pastor, ang bigat ng cross, ang hirap sumunod kay Lord. Hindi. Ang sabi ni Lord, carry your own cross and follow me. Kailangan sa pagsunod natin sa ating Panginoong Hesukristo ay pasan-pasan natin ang ating mga cross. Sabi ni Lord, "Nak, sunod ka sa akin." Sabi naman ng anak, sabi mo naman, "Yes, Lord, papunta na po ako sa inyo." Sabi naman ni Lord, "Nagawa mo na ba gawaing bahay, assignment, trabaho, responsibilidad sa pamilya, responsibilidad sa komunidad? Nagawa mo na bang responsibilidad sa kapwa-tao, etc.?" Sabi mo naman, "Ay, hindi pa po pala, Lord." Ay, gawin mo muna ang mga iyan bago mo ko puntahan. Sagot naman ni Lord sa'yo. Tapos, sabi mo naman siguro, sabi naman ng tao, "Di ba Lord, yung 12 disciples iniwan lahat at sumunod sa inyo?" Grabe, no, magrarason pa talaga, no? Sabi naman ni Lord, "Kompleto na ang 12 apostles ko." Ginawa nila yon dahil may specific mission sila for the nation of Israel. Ikaw, ang mission mo sa buhay ay maging ilaw sa inyong bahay, barangay, school, company, community, at sa mga lugar na iyong kinagagalawan. Kaya maging mabuting halimbawa ka sa pagpasa ng iyong cross at pagsunod sa akin. Okay? Ganun pala po ang pagsunod kay Lord Jesus Christ. We cannot follow Him if we will abandon, if we will leave our own cross. Are you getting this, my brothers and sisters in the Lord? Kailangan sa ating pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo, pasan-pasan natin, ginagawa daw po natin ang ating papel sa ating mga responsibilidad sa buhay. So that's all about our first point, and that is be an extra person. Now, let's move on to the second point. Our second point is be a ready person. Sabihin nyo nga po, be a ready person. Sabayan niyo po ako sa pagbabasa, Galatians chapter 6 verse 10.
Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Ang sabi po ng verse, maging handa sa pagdating ng oportunidad upang makatulong. Kagaya po ng Good Samaritan, no? He is available and ready, no? Be a ready person, no? At ano po yung mga makikita po nating mga values doon sa ginawa ng Good Samaritan sa kanyang pagtulong? Letter A po, see the need. Sabihin nyo nga po, see the need. Alam niyo po yung tatlong tao na nakakita doon sa naghihingalong lalaki na ninakawan, okay? They all saw the half-dead man, right? Ang sabi po ng verse 31, a priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too, a Levite, when he came to the place and saw him, pangalawa na po yan, nakikita rin, no? Passed by on the other side. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, ayun nga po, no, yung tatlong tao po na nasa kwento ay lahat nakakita doon sa sugatang tao. Nakita ng tatlo ang kalagayan ng sugatan. Amen? Lahat naman po tayo ay nakakakita ng pangangailangan. Tama po ba yon? Naniniwala ako na busy ang tatlong mga taong yon, yung Levite, yung priest, at maging yung Samaritan. Lahat po sila ay busy. At ganun din po tayong lahat. Tayo po ay busy lahat sa ating mga kanya-kanyang buhay. Amen? Pero busy din po ang Samaritan. Sa tingin ko, negosyante po ito eh. Okay? Sa tingin ko lang po, ang Good Samaritan ay isang negosyante. Kaya napaka-busy tao nun. Kaya minsan, dahil busy tayo, ayaw natin paistorbo at ayaw natin mapasubo. Alam niyo po, may kwento po ako patungkol dito. Nung ako po ay galing sa Montalban, pabalik po ako ng Litex, nakasakay po ako ng jeep. Tapos yung jeep po ay tumigil. Yung driver po tumigil sa kanyang pagmamaneho dahil magpapagasolina po siya ng diesel. Alam niyo po yung itatawid lang po ng gasoline boy yung ilang litro or ilang gallons ng diesel. Alam niyo po ba, nung pagtawid po niya, nabunggo po siya ng van. Talagang kitang-kita po namin, rinig namin yung kalabog. Talagang ang layo ng tinapo niya kasi hindi niya makita kasi may isa pa pong jeep na nagpapagasolina kaya hindi niya po nakita yung mabilis sa pagdating ng van. Pagtawid niya po, dala-dala niya po yung 4 na galong diesel po para itawid sa amin at iano sa jeep sa jeep na nasasakyan ko, nabunggo po siya talaga. Tapon po siya. At alam niyo po, talagang kabado kaming lahat. Ito po yung pinaka tumatak po talagang nangyari doon. Yung driver po ng jeep, umalis po bigla at iniwan po yung nabangga. Siya po yung magpapagasolina, pero siya po ay umalis. Bakit? Kasi po ayaw po niyang paistorbo at ayaw niyang mapasubo. Umalis siya agad-agad dahil ayaw niyang mapasubo kasi merong investigation process, right? No? Magiging witness siya kung ano talaga yung nangyari. And besides, siya talaga yung nagpagasolina kaya tumawid yung gasoline boy. Bigla pong umalis yung jeepney driver na yon dahil ayaw po niyang madamay, ayaw po niyang mapasubo, ayaw po niyang maapektuhan yung kanyang schedule ng pagdadrive, paghahanap buhay. And sometimes, we are like that. Kaya po hindi tayo tumutulong kasi busy tayo. Kaya hindi po tayo tumutulong kasi tayo po ay ayaw mapasubo. Ayaw mabawasan yung oras natin na inilalaan natin sa responsibilidad sa buhay. Ayaw nating mapasubo sa ibang schedule, sa schedule ng iba, no? So that's letter A, no? We need to see the need. Kailangan makita po natin yung pangangailangan upang tayo po ay makatulong. Kaya lamang po sa tatlong karakter po sa ating kwento, yung Samaritan lang po, yung Good Samaritan lang po, yung lumapit doon sa naghihingalo upang isiya'y tulungan. Yung dalawa po, pagkakita sa malayo, umiba po sila ng daan. We need to see the need. Hanggat hindi po natin nakikita sa malapitan, sabi nyo nga po malapitan, hanggang hindi po natin nakikita sa malapitan ng pangangailangan, hindi po mabubuo ang awa sa ating mga puso. At ito po yung motivating factor for us to help others. Amen? And after we see the need, we need to feel the need. That's letter B. Sabi nyo nga po, feel the need. Ang sabi po ng verse 33, but a Samaritan, as he traveled,
came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. Lumapit po siya nung nakita niya at nung tiningnan niya, naawa, nahabag po siya sa sugatang lalaki. This makes him different among the rest, no? They all saw him. Lahat naman nakita ng Levite, nakita ng priest, nakita ng Samaritan, but only the Samaritan lumapit. Siya lang talaga yung lumapit doon sa sugatan at siya ay nahabag, no? Only the Samaritan felt pity on him. Nung paglapit niya, no, hindi lang kasi sapat na makita natin, no, dapat makita natin siya sa malapitan upang maramdaman po natin. Alam niyo po, may kwento po ako dito. Merong 2 estudyante magkatabi sa recess. Yung isa po walang baon. Yung isa kumakain ng burger, buy one, take one. Binuksan niya yung isa, no, tapos tumingin siya sa kasama niya. Wala ka bang baon? Wala nga eh. Tapos sabay yuko, kasi nahihiya naman, humingi, no? Tapos kinagat niya na, isang kagat lang, kalahati agad. Grabe naman. No? Tapos, pangalawang kagat, 1/4 na lang. Yung katabi niya, paglingon niya, napalunok ng laway. Ay, kawawa ka naman. Kawawa ka naman, wala ka palang baon. Tapos, isa pang subo niya, ubus na. Kinuyumos niya ulit yung balot ng burger, tapos tinapon niya. Tapos, kinawakan niya yung kanyang pangalawang burger, tapos nagkatinginan sila. Napalunok naman ng laway yung katabi niya. Tapos binuksan na naman niya. Tapos kinagat ulit, isang kagat, kalahati agad. Ay, kawawa ko naman talaga, no? Sarap ng burger. Kawawa ko, no? Don't worry, ipagpipray kita. Grabe naman yun, no? 2 naman yung burger niya. Ang tulong na gusto niyang ibigay, ipagpray yung walang baon. Nandun naman sa kanyang kamay yung kapangyarihan, no? To share. 2 naman yung baon niya, no? Pwede namang pigilan niya yung kanyang katakaman. Pwede namang pigilan yung kanyang katakawan, no? Yung kanyang appetite. Para i-share naman sa iba. Tiis-tiis mo na ganun talaga sa pagtulong. Amen? Ang pagtulong minsan ay tinitiis mo ang iyong sariling kapakanan upang makatulong ka sa iba. Tanungin kita kaibigan, tanungin kita kapatid, may awa pa ba tayong nararamdaman sa ating mga kababayan? Sa panahon po natin ngayon, ang dami pong nahihirapan, ang dami pong naghihinagpis, ang daming sumisigaw, umiiyak. Ang dami pong mga relatives, ang dami pong namamatay because of pandemic. May awa, may habag pa ba tayong nararamdaman sa ating mga kababayan, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan? We need to see the need. And not only to see the need, we need to feel the need. Alalahanin mo yung mga panahon na ikaw din yung nangangailangan at hirap at gumamit din ng Diyos ng tao pang ikaw ay maiahon, matulungan sa iyong pagkakalugmok. Amen. May mga panahon po na tayo ang tinutulungan, ngunit may panahon din talaga na tayo naman yung tumutulong. We need to do what the Samaritan did, no? Nakita niya yung sugatan at hindi lamang yun, lumapit siya sa sugatan and he feel the need. Kapag hindi po natin kasi pinuntahan ng malapitan, hindi po natin mararamdaman at makikita ang pangangailangan. Amen po ba yan? Are you getting this? Natatats na po ba ang inyong puso ng mensaheng ito? So that's letter B, no? Letter A, see the need. Letter B, feel the need. Letter C, touch the needy. Sabi niyo nga po, touch the needy. Hawakan ang nangangailangan. Ang sabi po ng verse 34, he went to him and bandaged his wounds, pouring an oil and wine. Puntahan mo at hawakan upang maramdaman ang pangangailangan. Yan po yung ginawa ng mabuting Samaritano. Hindi niya lamang nakita, nilapitan niya, naramdaman niya yung pangangailangan at hinawakan niya. No? Kapag nakita po natin ang malapitan, kapag nilapitan po natin, mararamdaman po natin ang pangangailangan at mas magandang hawakan mo din talaga yung taong yun na nangangailangan. Para mas ramdam mo talaga ang iyong pagtulong. Ang payat-payat mo na pinsan. Ano bang pinagkagawa mo? Ano bang kinakain mo? Ba't ang payat-payat mo na? Ito pagkain, ito vitamins. No? Kumain ka ng madami. No, that's the needy. No? Hala lolo, hala lola, giba na pala yung bahay nyo. Mag-uusap po kaming magpipinsan. Ipapagawa po namin ang bahay ninyo. Amen.
We need to see the need, we need to feel the need, and we need to touch the needy person. No, yung nangangailangan, kailangan talaga nating hawakan, no? Hindi kasi natin makikita yung pangailangan kapag hindi natin tiningnan ng malapitan, no? Hindi mabubuo yung habag sa ating mga puso. Hindi mabubuo yung awa sa ating mga puso. Hindi magiging bukas ang ating tenga at puso sa bulong ng banal na Espiritu Santo na marahil ikaw ay ginagamit ng Diyos upang pagpalain, upang matulungan ang nangangailangan. Do you believe that helping others is life mission? Naniniwala ka ba na ang pagtulong sa nangangailangan na i-mission mo sa buhay? Amen. Kaya alam niyo po yung banal na Espiritu Santo kapag bumulong yan sa atin, still voice. Parang halos bumubulong lang siya talaga. Parang halos hindi natin siya marinig, no? Pero nangungusap siya sa atin. Sa tuwing nakakakita tayo ng taong nangangailangan, nangungusap sa iyo ang Diyos na tulungan mo siya. Ang problema kasi sa panahon natin ngayon, no, kanya-kanya na lang. Hindi na magkakilala sa isang village, walang pakialaman. Nakakamiss yung noong panahon na merong bayanihan, pagpapalitan ng ulam. Nakakamiss po yung gano'n, pagtutulungan. Nagkakatulungan na lang kapag may kasalan, kapag merong namatay. Doon na lang nagkakatulungan, no? Gawin po nating practice ito. Magtulungan po tayo sa isa't isa. And of course, sa panahon ngayon, no touch, right? Touch the needy. Pero no touch kasi nga because of pandemic, kailangan i-practice ang social distancing. Hindi lamang po sa literal na paghawak ito na ipapakita. Nakaka-touch ka ng isang buhay kapag siya ay yung natulungan. Amen ba yun? You will be able to touch somebody's life if you help them. Kapag natulungan mo siya, nahihipo mo, nahahawakan mo ang kanyang buhay. Ika nga, touching lives for eternity. Baka ito pa yung maging paraan upang sumuko siya sa Panginoon, tumanggap kay Jesus bilang tagapagligtas and Lord ng kanyang buhay. Amen? Do you believe that the doorway to the heart is from the stomach? Ang pintuan daw po ng puso ay nandito sa tiyan. Kaya kapag nabusog mo daw po ang tiyan, ay makakapasok ka na sa kanyang puso. Minsan gagamitin po natin yung mga material na pangailangan sa pagtulong upang maipakilala po natin na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay isang Diyos na nagliligtas sa ating mga kasalanan. Amen ba yun? So that's our second point. Our first point is be an extra person. Our second point is be a ready person. And we will now move on to the third point. And our third point is be an example person. Sabi nyo nga po, be an example person. Sabi nyo po, I will not complain. Sabi po ng Philippians chapter 2 verse 14, do everything without grumbling and arguing. Maging po sa pagtulong natin sa nangangailangan, wag po nating gawin ito na tayo ay nagrereklamo at nakikipagtalo. Do everything without grumbling and arguing. Alam niyo po ba na ang pagrereklamo ay pag-atake sa kadakilaan ng Diyos? Paano niyo po nasabi, Pastor? Because God is perfect. Ang kanyang creations ay perfect. Amen. Ang kanyang mga ginagawa ay well-planned. Perfect ang plan, perfect ang execution. Lahat po ng patungkol sa Diyos ay perpekto. Kaya po pag nagrereklamo tayo, pag-atake yan, pag-iinsulto yan sa pagiging perpekto ng Diyos. Ang hirap naman ng buhay, kulang yung pera, wala kaming makain. Ano ba naman yan? Sino magpo-provide sa amin? Pag-question po yan sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya iwasan po natin ang pagrereklamo. Be an example person. And a good example is the one who does not complain to God. Amen. Kilala niyo po ba kung sino ang mga complainers? Una, mayroong dalawang uri ng nagrereklamo. Una, those who don't know what to do. Natural, magrereklamo po tayo kapag hindi po natin alam yung gagawin sa pinapagawa sa atin. Paano ko ba ito gagawin? Hindi ko nga alam bakit mo pinapagawa sa atin. Kaya magrereklamo tayo. Ang pangalawang uri po ng nagrereklamo ay those who don't want to do what they need to do. They know what to do. They know that they should do it, but they don't want to do it after all. Ganun po sila. Alam nila yung gagawin, pero ayaw nilang gawin ang kailangan nilang gagawin. Kaya sila po ay nagrereklamo. Yun po yung dalawang uri ng complainers. At pag-usapan po natin, right after we discuss kinds of complainers, pag-usapan naman po natin kinds of performers.
Letter A, waiters. Sino tong waiters? They are the ones who wait things happen, no? They are waiting for the instruction for them to act. Sila yung mga naghihintay lagi ng instruction. Minsan maiinis ka sa tao na kung hindi mo utusan, hindi gagalaw, di ba? Pero gagawa naman talaga yan. Kailangan lang talagang i-train. Kailangan lang talagang bigyan ng instruction. Lahat tayo ay dumaan dyan, no? Ang isang nagdedepende pang tao, mga masisipag naman talaga yan. Tingnan mo nga yung mga katabi mo dyan. Masisipag ba mga yan? Di ba, no? Minsan, maiinis ka kasi hindi nagkukusa, no? Kailangan pa kasi sa process, sa stage nila, kailangan pa kasing bigyan sila ng instruction. Are you getting this? Pero gagawa naman talaga yan. Magper-perform naman talaga yan. Nagaantay lang sila ng instruction. Darating din po yung panahon na magmamature sila, magiging independent sila, at magkukusa na yan sa kanilang mga kailangang gawin sa buhay. So they are the waiters. Sometimes, yung mga naghihintay lang na mangyayari ang lahat. Antayin na lang natin kung ano ang desisyon ng ating leader. Natural lang naman na antayin ang desisyon ng leader. Amen ba yun? Pero minsan, yung iba naman kasi, ang problema nitong waiters ay palaasan na lang talaga sa nag-i-initiate. Mag-aantay sila, hindi siya mag-i-initiate ng kusa hanggat sa walang nag-uumpisa. Tutulungan ako pero hindi ako mag-uumpisa. Dumarating talaga sa point ng life natin na immature pa tayo at nangangailangan tayo ng instructions for us to act. Are you getting this? So they are the waiters. Number two kind of performer ay watchers. Sino naman sila? Who watch things happen. They will not help. No? Talagang manunood lang sila. Uy, may nabangga. Uy, may nabangga. Kawawa naman, oh. Tumagas yung dugo. Uy, tulungan nyo. Dali, tulungan nyo. Halika dito mga kabarangay. Tulungan nyo. Mo. Grabe, no? Yung nanonood lang. Okay? But, okay? They only watch things that are happening. But they will not help. At ang masama pa, they are the commentators. Sabi nyo nga po, commentators. Sila yung laging nagko-comment. Ay, ano ba naman yan? Mali naman yung ginagawa nila. Pwede naman sana niyang gawin. Di ba, no? Pero alam nyo yan, mga watchers lang talaga sila. The second kind of performers. Letter A, no? Waiters. Letter B, watchers, no? They will not really help. Minsan, nakakaasar pa yung kanyang pagko-complain, di ba? Naranasan mo na ba mag-drawing? Ako kasi, nagdo-drawing kasi ako noon eh. At sumasali ako sa mga contest, poster making contest noon. Alam mo, sa kakaumpisa pa lang, ang daming manonood sa'yo. Tapos kapag naboboring na sila, sasabihin nila, ang pangit, ano ba naman yan? Dapat mali, dapat hindi black yung ginamit mo. Dapat hindi mo inuna yung dark colors. Ang daming komento. Grabe, no? Nakakainis yung mga ganun, di ba? Yung hindi pa nga tapos, nagko-comment na agad, nanonood lang naman sila. Ikaw yung pagod na pagod. Di ba? Nakakainis minsan yung mga ganun, yung mga watchers. Yung they only watch things that are happening. Kaya nga minsan kapag meron kang ginagawa, minsan nagkukulong ka na lang sa kwarto mo, di ba? Kasi ayaw mo panood kasi maraming magko-comment sa'yo. Di ba, no? Yung mga perfectionist na tao. Pero alam niyo po, yung mga perfectionist na tao, minsan, yung mga commentators minsan ay nakakatulong sa atin for us to level up, right? Nakakatulong sila sa atin para mas paghusayan po natin yung kalidad ng ating ginagawa. And later on, ginamit sila ng Panginoon para mag-improve po tayo sa ating larangan. Amen po ba yun? Number 3 kind of performer ay yung workers talaga. Tatlong W po ito, waiters, watchers, and workers. They make things happen. Sila talaga yung initiator, like the Good Samaritan. The priest saw the half-dead man, right? Kaya lang pagtingin niya, ay, madadamay ako dyan. Masasayang yung oras ko. Malilate ako sa appointment ko. Kaya pumunta siya, dumaan siya doon sa ibang daanan, no? Pagdating naman ng Levita, ganoon din, uy, kawawa naman. Pero, malilate na ako. Daan ako sa kabilang daanan. Pero pagdating ng Samaritan, no, automatic pagkatingin niya, busy ako. May transaction pa ako sa gagawin ko. Kaya lang, naghihingalo ito. Mas mahalaga yung buhay kaysa sa negosyo ko. Are you getting this? The Good Samaritan knows the difference between urgent and important. May mga bagay na mahalaga talaga, pero may mga bagay na kailangan mong unahin. Amen. May mga bagay na kailangan mo talagang unahin. Minsan, hindi pa dapat schedule, pero kailangan mo siyang unahin kasi merong pangangailangan na nangangailangan tugunan. Are you getting this? Yung Samaritan, yung Good Samaritan,
Kaya po siya tinawag na Good Samaritan. No? Yung Samaritan po, busy siya. Siguro negosyante siya, no? May mga transactions siyang gagawin sa kanyang buhay. Pero nakita niya yung nag-aagaw buhay, mas kailangan itong unahin. Urgent ito. Yung katransaction ko, pwede pa itong ipagpabukas. Ito ay pag-uusap patungkol sa life and death. Are you getting this? Do you believe that life and death are urgent matters? Kaya pagdating sa buhay at kamatayan, urgent na po yan. No? Wala po talagang sinasayang na oras. Kapatid, kaibigan, look me straight in the eye. When it comes to life and death situation, that's an urgent, that needs an immediate attention. You have to go to that situation. Kailangan mo maging lumapit upang makita mo yung totoong pangangailangan. Makita mo, maramdaman mo yung totoong pangangailangan, mahawakan mo, makapag-perform ka, magamit ka ng Panginoon para matulungan ang taong nangangailangan. Are you getting this? Grabe yung Good Samaritan, no? Initiator talaga siya. He make things happen. Talagang sinisigurado niya, no? Sabi niya, babalikan ko bukas itong pasyente. Kinabukas ang pagbalik niya, kumuha siya ng 2 denaries, binayad niya, ito yung bayad ko sa pag-alaga mo sa kanya, sa caregiver kasi yung nirenta. Nagrenta na siya ng room, nagrenta pa siya ng caregiver, no? Para merong mag-alaga talaga sa kanya. At sabi pa niya, babalik ulit ako. Grabe, no? Hindi naman niya kakilala, hindi naman niya kaano-ano. Alam niyo po, nawawala na po talaga tayo minsan ng pakialam sa mga hindi natin kakilala. Minsan nagiging picky tayo. Minsan nagiging mapili tayo sa mga taong tinutulungan natin. Sometimes or many times we don't want to help people that we don't like. Sometimes we don't want to help people that we don't know. Sometimes we don't want to help people that are strangers to us. Are you getting this? Minsan ganun na tayo, no? Minsan pinatigas na ang ating puso ng mga kalyo. Puro na lang sarili ang iniisip, no? Puro na lang sariling kapakanan iniisip, hindi na yung kapakanan ng iba. But you know what? God is commanding us to bear you one another's burden. Inuutusan po tayo ng Diyos na tulungan sa pagpasa ng iba na nabibigatan sa kanilang mga dala-dala. Sa mga nanonood po ng mensaheng ito, ilan pa kaya ang Samaritan? The priest and the Levites are religious people. They are religious leaders also. Pero alam niyo po, sabi ng General Epistle, true religion is helping the poor, visiting the sick, and visiting the widows. Yung pagpunta sa kulungan, pag-comfort, pagbigay ng pangangailangan, feeding program, yung pagbibigay ng blessing sa mga balo, sa mga ulila, yun daw po yung true religion. To be religious is different from being or doing true religion activities, no? Minsan, relihiyoso lang tayo sa pananalangin, pataas-taas ng kamay, hallelujah, praise the Lord, no? God bless. Sa bawat makasalubong, God bless you. Pero hindi ganoon ang true religion. True religion ay pagtulong sa mga nangangailangan. Lalo na sa panahon natin ngayon, ang daming nangangailangan. Kudos po sa inyo na tumutulong sa mga nangangailangan. Kudos po sa inyo sa mga maliliit na organization na naglilikom ng mga donasyon upang maipamahagi sa mga nangangailangan. Magtulungan tayo sa panahong ito. Amen. As I end, I want to ask you a personal question. Sagutin niyo po ito ng tao sa inyong puso. Kailan yung huling araw na nakatulong ka? Yung pagtulong na pinuntahan mo talaga, nakita mo, naramdaman mo, habag na habag ka. At ginamit mo yung iyong personal na mga gamit, pera, sarili, oras. Kailan yung huling araw na naging puro yung pagtulong mo sa iba? Kailan yung huling araw na binisita mo si lolo mo, lola mo? Kailan yung huling araw na binisita mo yung mga pinsan mo, kinamusta sila? Maayos yung buhay mo. Pero may mga relatives ka na sa lahat
Kailan yung huling araw na pinuntahan mo sila? Kumubkob ka ng isang taong ulila. Kailan yung huling pagkakataon na nakatulong ka talaga ng buong puso, yung habag na habag ka? Minsan kasi yung pagtulong natin, wala nang awang nararamdaman. Yung parang ginagawa na lang natin kasi obligasyon, responsibilidad. But let me ask you this question, and please answer this sincerely. Kailan yung huling araw na nakatulong ka? Gusto mo ba ulit makatulong sa iba ng buong puso? May kakilala ka ba, pamilya, relative, loved ones, friend, churchmate na nangakailangang tulungan? O di kaya kakilala na dinapuan ng pandemic na ito, ng coronavirus na ito? Lumuluhod ka pa ba sa mga tao upang sila'y ipanalangin? Alam mong nangangailangan. Nakikita nyo sa GC, nangangailangan ng prayer. Nagbibigay siya ng kanyang prayer request na ipagpipray mo ba? Kailan yung huling panahon na nahahabag ka sa iyong kapwa? Ito po yung mensahe upang kurutin ang ating mga nagkakalyong mga puso, upang ito'y mag-init ulit sa pagmamahal, sa pagdamay, sa pagkakaroon ng awa at habag sa iba. Pinagpipray ko naman po siya, Pastor. That's a good start. Pero simula lamang po ang pagpipray para sa iba. Are you getting this? Ang kasunod po niyan ay pagtingin sa kanyang pangangailangan. Ang kasunod po niyan ay maramdaman ng kanyang pangangailangan. At ang kasunod po niyan ay mahawakan mo siya upang matulungan mo siya. Are you listening, my friend? Are you listening, my brethren in the Lord? Mission mo sa iyong buhay ang tumulong sa nangangailangan. Akala ko, Pastor, ang mission ko ay maging teacher, maging police, maging engineer, maging bombero, maging politiko. Kasama sa iyong misyon ang pagtulong sa nangangailangan. Utos siya ng Diyos to bear one another's burden. Naalala mo ba yung panahon na ikaw yung nangangailangan at merong ginamit ang Diyos na upang ikay matulungan, makaahon, malagpasan ang iyong pagsubok sa buhay? Ngayon, panahon mo naman upang ikaw naman ang tumulong sa iba. Bisitahin mo ang iyong lolo-lola, bisitahin mo ang iyong mga pinsan, bisitahin mo ang iyong mga kamag-anak, mahal sa buhay, kaibigan na nangangailangan ng tulong. Maging kamay ka ng Diyos, maging paa ka ng Diyos. I-extend mo ang iyong sarili para makatulong sa iba. Amen. Be extra available and ready. Masarap ang pakiramdam ng tinutulungan, tama? Pero mas masarap ang feeling na ikaw mismo ang tumutulong. Ang sabi ng Acts 20:35, it is more blessed to give than to receive. Higit na pinagpapala ang nagbibigay kesa tumatanggap. Alam niyo po yung tagatanggap? May ginamit ang Diyos na tao para makatanggap ng tulong. Are you getting this? Pero yung tagabigay, sa Diyos mismo galing ang pagpapala. Primary recipient ika nga. Ikaw ang gagamitin ng Diyos bilang daluyan ng kanyang pagpapala para sa ibang tao. Let's bear each other's burden and so fulfill the law of Christ. Do you want to fulfill the law of Christ? Then let's bear one another's burden. Pwede ba tayo yumuko? Can you think of 10 persons that needs your help? Any kind of help. Moral support, financial support, spiritual support. Can you think of 10 persons na sobrang nangangailangan ng tulong? Can you start by praying for each of them right now? Pwede mo bang ipag-pray sila habang nakayuko ka, habang nakapikit ang iyong mga mata? Habang ginigising ng banal na Espiritu ng Diyos ang habag sa ating mga puso upang uli itong mag-alab, lumiyab, nang sa gayon ay makatulong tayo sa ating kapwa. Can you think of just 10 persons and start praying for them right now? Lord, I am praying for my grandparents. Lord, I am praying for my uncles and aunties. Lord, I am praying for my cousins.
Lord, I am praying for my distant relative on a distant place. Lord, I am praying for my friends sa ibang bansa. Sa kanilang kapitbahay, merong COVID. Lord, I am praying for sa iba pang simbahan ng Grace Church, Lord, na ang iba po ay meron ng dinapuan ng coronavirus. Lord, I am praying for my friend na nasa Metro Manila, na nasa Cebu City. Marami po ang laganap doon ng pandemic ng coronavirus. Lord, I am praying for may cousin na malnourished, Lord, yan. Can you just pray for 10 persons right now? Yung gisingin mo ulit ang habag sa iyong puso upang ikaw ay makatulong sa iba. At kung nasa iyong kapangyarihan ng pamamaraan, ang pagbibigay ng pera, ang pagbibigay ng means, ang paggamit ng iyong oras, kung nasa iyong kamay ang pagtulong, gawin mo yan sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos ang mapapurihan sa gagawin mo. And so, we will fulfill the law of Christ. Let's bear each other's burden. Are you getting this? And before I end, merong problemang espiritual ang tao na nangangailangan ng tulong. At yan yung kasalanan. Are you getting this? Merong spiritual na pangangailangan at problema ang tao, nangangailangan ng tulong. At yan ang kasalanan. But don't you worry. Jesus Christ Himself, gumawa na po siya ng paraan. Bumaba po siya galing sa langit, nagkatawang tao, at namatay sa krus to pay the penalty of your sins. And after that, He was buried upang kasama niyang ilibing lahat nating ginawang kasalanan. And He rose again after 3 days so that you can have a new life, upang ikaw ay makapagbagong buhay. This is a serious problem for us. Because the wage of sin is death. Ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. Physical death, spiritual death, and eternal death. At ang sino man pong walang relasyon sa Diyos, matapos siya'y mamatay, ay itatapon po siya sa dagat-dagatang apoy. Yan po ay isang seryosong problema. The most serious among serious problems of all. Our sin problem. And God loves you so much. Mahal na mahal ka ng Diyos, at dahil ayaw kanyang mapunta doon sa impyerno, pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak upang mamatay doon sa krus. At ang sino mang manampalataya sa kanyang ginawang kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay muli, ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. That is how God loves you so much. So much. He wants you to have this eternal life, this prosperous life, this abundant life in heaven. Do you want to avail this, my friend? Do you believe that Jesus died for you? Do you believe that He was buried for you? And do you believe that He rose again for you? If you believe to those 3 facts with all of your heart, then you will be safe. At kapag naniniwala ka doon, inaanyayahan kita na kausapin mo ang Diyos ngayon. Tanggapin siya bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Are you ready? Please, my friend, bow down your head and close your eyes. And please talk to Jesus with all of your heart right now. Are you ready? Please follow this prayer with all of your heart. Sabihin nyo, Panginoong Diyos, ako po ay may problemang espiritual. I don't know where is my destination after my life here on earth. May takot po ang puso ko at walang kasiguruhan sa aking buhay. I admit that I am a sinner. I ask forgiveness for all the sins I've committed. Patawarin niyo po ako, Panginoon.
I believe with all of my heart that Jesus died for me on the cross. I believe that He was buried. And I believe that He rose again after 3 days. Kaya ngayon po, I open my heart and I accept you, Jesus, as my Savior and as my Lord. In Jesus' name, Amen. Kung ikaw po ay sumunod sa panalangin iyon ng iyong buong puso, congratulations po. Kami po ay kasama po ninyo sa pag-celebrate na tayo na po ay magkakapatid na sa pananampalataya at belong na po tayo sa pamilya ng Diyos. Ang tawag po sa atin ay children of God. Grabe po ano? Kung tayo lamang po ay bubuksan ang ating mga paningin, maging sensitibo sa ating mga paligid, ang dami pong tao ang nangangailangan ng tulong, ng iyong tulong, ng ating tulong. Lalo na po ang problemang spiritual, na kung saan ang problema ay ang kasalanan, ang parusa sa kasalanan sa impyerno. Tayo po ay magpagamit sa Panginoon upang malaman po ng mga kakilala po natin and even random people, malaman po nila na merong Jesus Christ na namatay, inilibing at nabuhay muli for them to be saved. Amen? Huwag pong kalilimutan na tayo po ay magtulungan. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, magtulungan tayo. Magdamayan tayo. And please don't forget to subscribe to our YouTube channel and even to our Facebook page, no, Ginobatan Grace Gospel Church of Christ, upang kayo po ay makapagtanggap po ng mga e-worship at Kids TV. Please don't forget to subscribe, hit the subscribe button at mag-like at i-share po ninyo ito sa inyong mga kakilala. Nang sa gayon ay marami po ang makaalam ng mensahe ng kaligtasan na galing sa ating Panginoon. Hanggang sa susunod na e-worship, paalam, to God be all the glory.